Kailan mo naramdaman na ayaw mo na sa kanila na gusto mo nang umalis? Actually, 16. So matagal na pala. Natuwa lang po ako sa sinabi ni Kuya na sabi ko, pwede mo nang iiwan pag 18 ka na. Ano sabi mo na? Hindi po. Siyempre, mas okay po kung may gabay pa rin po galing po sa inyo. So, dito lang kami lagi para sa iyo na. Tinagap kong mali ako kasi di ako nagsabi na nagpaalam ako ng alis. Eh kapag papaalam ka, papayagan ka ba? Ay, yun lang po, di ba? Yun lang nga. Natuwa lang po ako sa sinabi ni Kuya na sabi ko, pwede mo nang iiwan pag 18 ka na. Ano sabi mo na? Hindi po. Siyempre, mas okay po kung may gabay pa rin po galing po sa inyo. Okay? Meron kasi sinasabi si Ursula, si Daisy at si Dave, no? Ang unang sinabi nila kung papayagan daw. Eto na nga yung yung katibayan natin eh. Si Tatay Tekram pa ang nag-offer kay Dave na kapag 18 na siya, pwede na silang iwanan ni Dave. Ang baon ni Dave sa loob ng 5 taon, sa isang araw ay gumagastos po siya ng 1,500. Okay, paano ko nalaman? May source ako dyan. Okay, 1,500. Okay, 1,500 times natin yan sa 30. Diretso na yan. Okay, 1,500 times 30, ilan? BJ, marunong ka magkwenta, di ba? 45,000. So sa isang buwan, ang gastos ni Dave is 45,000. Kasi matakaw kumain yan. Sa isang buwan, 45,000. Ita times natin. Ita times natin sa 12. O, magkano? 45 times 12, magkano sa isang taon? 540,000. Sa isang taon, Ngayon, 5 taon siya dyan. 5 taon siya. Sa bahay na ba to? 5 taon, nag-aral. Okay, pumapasok. So, 5 taon din gumagastos ng 1,500 kada isang araw. So, i-times natin yan sa 12. Ay, sa... Ilan yon? Sa 5 taon. O, times 5. BJ, ito na yun, yung hinahanap mo na 2.7 million. Yung 2.7 million, baon pa lang niya sa araw-araw sa 5 taon. Hindi po yan magsasalita, maglalakas loob magsalita dyan sa video na yan. Kung hindi totoo yung mga sinasabi niya. Ibig sabihin lahat ng sinasabi ni Dave ay totoo, ganon. Diyan ka nagkakamali. Kasi mabibisto at mabibisto siya kung nagsisinungaling siya. Yun nga bistong-bisto namin, bistado na namin, booking na namin. Ikaw na lang yung nagbubulag-bulaga na kahit bistado mo na, pinagtatakpan mo pa kasi nga bayad ka. Kahit ako po mismo mabibisto ko siya Kahit ikaw mismo mabibisto mo na, mabibisto mo si Dave. Bistado mo na nga 'di ba? Bistado mo na yung kasinungalingan ni Dave Ayaw mo lang talagang pakinggan. Ayaw mo lang paniwalaan kasi nga sayang yung bayad. Sarili ko. Tinagap kong mali ako kasi di ako nagsabi na nagpaalam ako ng alis. Eh kapag papaalam ka, papayagan ka ba? Ay, yun lang po, di ba? Ayan. Ang sabi ni Daisy dito, kung magpapaalam daw ba si Dave, papayagan ba? Tungaw ka pala, Daisy Mismong si Tatay Tekram na ang nag-offer pa sa kanya. Okay, ito. Natuwa lang po ako sa sinabi ni Kuya na sabi ko, pwede mo nang iiwan pag 18 ka na. Ano sabi? Ang sabi ni Tatay Tekram, pwede mo na kaming iwan pag 18 ka na. Okay, kasi si Tatay Tekram na nagsabi sa'yo na pwede mo na silang iwanan kapag 18 ka na. Okay, anong sabi mo dito? Hindi mo. Ito yung katibayan ko na sinungaling yung kargador mo. Yung kargador nyo sinungaling. Ito sabi niya, ulitin natin para malinaw. Hindi, ano yung sabi mo kanina? Natuwa lang po ako sa sinabi ni Kuya na sabi ko, pwede mo nang iiwan pag 18 ka na. Ano sabi mo? Hindi mo. Hindi, ano yung sabi mo kanina? Yan. Anong sabi ni Dave? Anong sagot ni Dave? Hindi daw. Kasi sabi ni Tatay Tekram, pwede mo na kaming iwan kapag 18 ka na. Ang sabi ni Dave, hindi daw. Okay? Hindi daw kasi? Siyempre, mas okay po kung may gabay pa rin po galing po sa inyo. Okay? Hindi daw kasi mas okay pa rin daw na may gabay pa rin siya galing kay Tatay Tekram. Siya mismo ang nagsabi niyan. Okay? Siya mismo ang nagsabi niyan. So, ano yung sinasabi ni Daisy? Na kung nagpaalam si Dave, ipapayagan ba? Mismo si Tatay Tekram na nga nagsabi na iwanan na sila pagdating ng 18 Okay? At eto pa eto sinabi niya na to is, sabi niya dito ayaw niya, 'di ba? Mas okay pa rin na may gabay siya ni Tatay Tekram. Yun yung sabi niya. Pero ano yung sabi niya doon sa live niya? Okay, ano yung sabi niya doon sa live? Eto yung sabi niya. Kailan mo naramdaman na ayaw mo na sa kanila na gusto mo nang umalis? Actually, 16. So matagal na pala. 'Di ba? Nung sa interview ni Daisy, matagal na pala niyang gustong umalis.
16 or 17 daw. Tapos doon sa video na yon, anong sabi niya? So ibig sabihin, plinastik niya si Tatay Tekram. Plinastik niya, oh, ayan, oh. Kailan mo naramdaman na ayaw mo na sa kanila na gusto mo nang umalis? Actually, 16. Oh. So matagal na pala. So ibig sabihin, itong sinabi niya dito is kasinungalingan, hindi totoo. So paano mo, BJ, masasabi na lahat ng sinasabi ni Gador ay totoo? Gayong dito, kitang-kita may resibo, ha? May resibo na hindi naman pala totoo ito. Itong sinasabi niya dito ay hindi naman pala totoo. Kasi nung time nito pala, itong time na to, itong video na to, itong time ng video na yan, yan din yung time na gusto na niyang umalis. Alam po ako sa sinabi ni Kuya na sabi ko, pwede mo na kang iiwan pag 18 ka na. Ano sabi mo na? Hindi po. Hindi, ano yung sabi mo kanina? Siyempre, mas okay po kung may gabay pa rin po galing po sa inyo. So, dito lang kami lagi. Diba? So kasinungalingan yung sinabi niya dito. Hindi totoo. Ay, kita-kita naman sa mukha yo. Kitang-kita sa mukha. Paano mo ipapaliwanag to, BJ? Kasi sinasabi mo na lahat ng sinasabi ni Dave, totoo. Ay, bakit dito? Yung sinabi niya na to na hindi, ayaw niya, gusto niya, may gabay pa rin siya ni Tatay Tekram. Ano yun? Sinabi niya lang yun kasi wala siyang ibang masasandalan? So, ibig sabihin, ganun ka, ibig sabihin, hindi siya marunong magpahalaga doon sa mga tao na nagpahalaga sa kanya, doon sa mga tao na tumulong sa kanya, doon sa mga tao na naging dahilan kung bakit siya nandyan ngayon. Hindi niya pinahalagahan yon, hindi niya binigyan ng halaga na, kumbaga parang binaliwala niya lahat dahil lang may nakita siya na pwede niyang sandalan. Ganon kadali sa kanyang talikuran yung mga tao na gumagawa sa kanya ng kabutihan. Eto na yung resibo namin na hindi lahat ng sinasabi ni Dave ay totoo. Katulad na lamang dito. Okay? Etong time na to, 2 years ago yan. Which is 16 or 17 siya dyan. Na kung saan, ang sabi niya, ayaw niya. Gusto niya, gabayan siya ni Tatay Tekram. Hanggang sa nakakita siya ng butas na may ibang sasalo sa kanya. O, anong pag-uugali yung ganon? Anong pag-uugali yung ganon, mga kaibigan, mga Katekram? Traidor ang tingin ko sa ganon, traidor. Kailan mo naramdaman na ayaw mo na sa kanila na gusto mo nang umalis? Actually, 16. So matagal na pala. Diba? Matagal na. Pero ano sabi niya kay Tatay Tekram? Ayaw niya. Gusto niya, may gabay pa rin si Tatay Tekram sa kanya. So ano tawag doon? Nagsinungaling, plinastik si Tatay Tekram, diba? Hunyango. Hunyango. Diba? Okay, eto pa. Kung ako po ay papaunlakan ninyo, sa Heart to Heart Talk with Brother Jose, Okay? ang itatanong ko po sa inyo, bukod sa hindi araw-araw Pasko, at bukod sa lumalaki yung ulo ng bata, ano pa yung ibang dahilan ninyo kung bakit ninyo tinransfer yung pera ng bata? Kung ako po ay papaunlakan ninyo, Okay, kung sinasabi niya dito, kung siya daw ay pauunlakan ni Tatay Tekram, kung ako po ay papaunlakan ninyo sa Heart to Heart Talk with Brother Jose, okay? Ang sabi niya, kung siya daw ay pauunlakan ni Tatay Tekram sa Heart to Heart Talk ni Brother Jose. BJ, ikokorek ko lang. Hindi Heart to Heart Talk, Hindi Heart to Heart Talk. Money Talk. Yon na magiging magiging podcast mo, Money Talk, hindi Heart to Heart Talk. Kasi syempre, pera ang hinahanap mo. Ang una mo nga itatanong, bakit transfer yung pera eh? So paano naging Heart to Heart Talk yun, bobo? Money Talk yan. Hindi Heart to Heart Talk. Ang Heart to Heart Talk, Heart to Heart Talk daw kasi sabi niya eh. Ano yan? Magsasabi kayo ng pag-iibigan nyo ni Tatay Tekram? Heart to Heart Talk? Ew. Nababakla ka ba kay Tatay Tekram? Mali, BJ. Hindi Heart to Heart Talk. Money Talk yan. Pera Talk. Yon. Kasi, inahanap mo yung, lagi mo tinatanong, transfer ang pera eh. Eto, BJ, ulitin ko. Yung pera na 2.7 million, baon pa lang ni Dave yun sa 5 taon.
Baka pag nagkwentahan si Dave at saka si Tatay Tekram, baka mas si Dave pa yung magbayad. Baka si Dave pa yung magbigay ng pera kay Tatay Tekram. Kasi, syempre, hindi naman pala tinuring ni Dave na si Tatay Tekram eh. Hindi pala niya tinuring na kumbaga yung pagturing sa kanya bilang panganay, hindi naman pala niya sineryoso yon, no? Hindi naman pala niya itinuring. Yung mga kasi para sa kanya is vlog lang, di ba? Content lang para sa kanya yon. So kung content lang para sa kanya yon, mas malaki yung baka si Dave pa yung magbigay ng pera sa kay Tatay Tekram. Kita nyo naman sa baon pa lang niya gumastos na ng 2.7 million. Di bawi na yung 2.7 million na hinahanap nyo. Tsaka ang tanong dyan, bakit kasi hinahanap nyo? Ano sa tingin nyo? Yung binibigay ng sponsor hindi ginagamit ni Dave? Yung kinain niya sa 5 taon. Yung baon niya sa 5 taon. Yung binayad sa pag-aaral niya sa 5 taon. Di ba? Ay yung pera na transfer na yun kay Tatay Tekram yun Inipon nila yun ni Nanay Jack yung iba dun sa sponsor na nag-back out sa kanya. Di ba? Hindi mo ba narinig na si Tatay Tekram nagtatabi para kay Dave, para sa future ng Dave, na pag may kita sila itinatabi nila yon para kay Dave. So ibig sabihin yung pera na transfer nila hindi talaga kay Dave yun. Ang katotohanan dyan is kay Tatay Tekram talaga yun. BJ?